I would just like to point out also na hindi lang po mga kapatid mula sa Iglesia ni Cristo nandun. In fact, marami po ibang sektor din po ang sumali na at nagpahiwatig na rin po ng kanilang kagustuhan na makilahok dito po sa kilos protesta. Ito po, nakikita po natin, libo-libo po ang mga patuloy na lalahok dito sa mga kilos protesta. Sa tingin niyo po ba, sa inyong palagay, sapat na po ba yung response ng ating administrasyon sa nagaganap po na pagkilos na ito? And what is the political cost if they seemingly would continue to disregard the sentiments of the people now? Tama ka na hindi lang yan INC, but INC is kumbaga yung yung leading the rallies. Ngayon nasa Liwasang Bonifacio na kasi nga hindi nilabas, parang binawi ata ang permit ng Quezon City government. Oo, sabi ko naman ano ba yan? Anyways, wala tayong magagawa dyan kasi it's within the jurisdiction of the Quezon City government. On the other hand, hindi lang binabaliwala or wala mali, hindi lang sa issue na mali o binabaliwala ng gobyerno natin ngayon, yung rally. Even the fact na sinasabi ni BBM na kalmante siya or hindi siya masyadong naaalarma is already, for me, parang ano yan, complacency, parang ang tingin nyo ba hanggang ganito na lang, or alam mo, ito yung problema ni BBM eh. I'll be very straightforward about this. Yung problema ni BBM, hindi siya marunong makinig sa nasasakupan niya. Bilang presidente, ang una niya dapat pinapakinggan ay ang mga tao na nasa lansangan na. Kasi ibig sabihin, there's already a dissatisfaction of how he manages the country as president. Imagine, negative 15 or lower than that ang trust and approval rating niya. Hindi pa rin siya naaalarma. Ano bang gusto niya? Talaga. Because you know what? Lumipad siya ng Canada. Ang sabi niya, okay lang. So probably the challenge for the Filipino people is really to show to this government that is so indifferent to the plight of the Filipino people, to show force na talagang, hello, gumising ka because kami pagod na at talagang hindi namin kayang sikmurain na yung mga nangyayari sa Pilipinas tulad ng massive corruption in government and even about that, flood control scandal na hanggang ngayon walang nananagot. Wala talaga. I'm not kidding. Ilan na ba ang komisyon, kung nagtayo ng komisyon si BBM, nagkaroon ng Senate hearing, asan ang resulta nun? Lahat puro case build-up or wala mo, kulang yung case build-up. This is not anymore about them. This is about the country and this is about the people. So si BBM, imbis na harapin ang itong mga sitwasyon, asan siya? Nasa Canada. Kasi okay lang daw. Hindi naman daw, kampante naman daw siya. So for me, I don't think that is a good response to those thousands of Filipinos na nasa lansangan at nananawagan ng transparency, accountability at wag i-apply yung tinatawag mo selective justice sa mga political opponents ng current administration. Ito yung problema ng gobyerno na to eh. Napaka-indifferent niya sa lahat ng issue na hinaharap ng bayan.